Sa laban namin sa tournament, ibinigay namin ang lahat ng makakaya namin. Ngunit sa kasamaang palad, nakakuha ng 3 stars ang kalaban. Nang oras ko na para umatake, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad dahil nakasalalay sa akin ang laban ng mga padi ko. Nagdasal ako kay Lord na gabayan ako, at doon ko na ginamit ang copy technique, kinopya ko ang troops na minsang ginamit ng teammate kong si Paddy Zian. Sa unang beses kong paggamit nito sa mismong tournament, nakuha ko ang 3 stars at naitabla ang laban. Ngunit ang tanong, dahil tabla, sino nga ba ang tunay na nanalo? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Paddy, Manga Moto nagbabalik. Ang unang umatake sa tournament ay si Paddy TJ, at gumamit siya ng Duke Charge. Subalit nagkaroon ng misclick sa kanyang invisibility spell. Mukhang nagkakaproblema siya sa device na gamit niya, dahil hindi naman siya ganito umatake. Parang kakampi pa sa kalaban ang device niya, naloko na. Pero kahit ganun ang nangyari, nanatiling kalmado si Paddy TJ at ipinagpatuloy ang kanyang atake. Kahit minalas ang umpisa ni Paddy TJ, hindi siya sumuko, nagawan pa rin niya ng paraan, at makakakuha pa rin siya ng 70%. Ngayon, kalaban naman ang aatake, at base ko pa ang kanyang target. Royal Champion ang gamit niya, na may sangkaterbang invisibility spells. Subalit hindi niya makuha ang target papunta sa rage area ko, kaya aakyat na lamang siya sa itaas. Maayos naman ang ginawang funnel, subalit nagkataon lang talaga na naghiwa-hiwalay ang kanyang mga troops.
Dito na nagsimulang minalas ang atake ng kalaban, dahil naging problema niya ang dalawang rage area. Dahil dito, hindi niya makukuha ang 3 stars, at makakakuha siya ng 79% total destruction. Si Paddy Zian naman ang susunod na aatake, at gagamit din siya ng Royal Champion Charge. Pulido ang kanyang ginawa rito, at malaking porsyento ng depensa ng base ng kalaban ang agad niyang nasira. Kakapusin sa oras si Paddy Zian dito, pero aabot pa rin siya sa solid na 92%. Number 3 naman ang kalaban ang aatake sa base ni Paddy Zian gamit ang Royal Champion Charge na may kasamang Pet Fox. Maganda ang simula niya, pero nagkamali siya ng tansya, unang namatay ang Pet Fox, at hindi nagtagal, nasundan din agad ng Royal Champion. Pero kahit minalas ang simula, hindi ito naging hadlang. Nagtuloy siya sa pag-atake na para bang walang kamalasang nangyari.
Sa huli, nakuha pa rin niya ang 3 stars. Sa pagkuha ng 3 stars ng kalaban, pinagpapawisan na ako ng matindi dahil ang pressure ay nasa akin, ako na lang ang last attacker ng aming team. Lalo pat sinabi ng mga kasama ko na ako na lang ang pag-asa namin, kaya naman ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko. Dahil ang layout ay layo-layo ang mga depensa, gagamitin ko ang aking copy technique, ikopyahin ko ang atake na minsang ginamit ni Paddy Zian, ang Hydra. Ang plano ko sana ay alisin lang ang mortar, subalit sumablay ang paglagay ko ng archers kaya hindi nakuha ang target. Kaya nagplan B agad ako, sa baba na ako dadaan para kunin ang poison, revenge tower, at sweeper, dahil iyon ang magpapahirap sa akin. Kahit nagkaaberya, nakuha ko pa rin ang target. At ang pinakamaganda, ang pwesto ni Doc kung saan siya mamamatay ay napakaganda talaga. Nilapag ko na ang kill squad, at dito ko napapasukin ang depensa niya at kukunin ang town hall mismo. Saktong-saktong tumugma ang pag-alis ng overgrowth dahil nakadikit na ang kill squad sa mismong monolith, kaya agad din itong nasira. Nagtuloy-tuloy ang troops ko pababa. Ginamit ko na rin ang Dart Orb ni Minion Prince para bumagal ang atake ng scatter, dahil magiging alanganin kung malo HP ang natitirang troops. Pagkatapos, ni-revive ko si Doc para makatulong, sabay lapag ng totem para masecure na hindi babagsak si Doc. Sa puntong iyon, nagawa nating makakuha rin ng 3 stars, naswertihan natin mga Paddy, thank you Lord. Number 1 naman ang kalaban ng aatake, at base ni Paddy TJ ang kanyang target. Hindi nagbibiro ang kalaban na ito, dahil gagamit siya ng mete ngayon, Duke Charge na may pops, at siguradong malaki ang magiging pinsala nito. Dahil napa-activate na ni Doc ang isang rage area bago ito mamatay, ipapasok na niya ang kill squad para tapusin ang natitirang depensa. Ginamit niya ang overgrowth para maabot ang town hall at hadlangan ang pag-abante ng sarili niyang troops.
Nahirapan ang kanyang dragons nang lumabas ang defending clan castle bago nila targetin ang town hall. Sa kasamaang palad, dito naubos ang lahat ng kanyang troops, pero nagawa pa rin niyang makuha ang 82% 2 stars. Ang ending, tabla sa stars pero nanalo kami sa 0.33% lang. Salamat po Lord sa panalong ito. Maraming salamat po. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad.